Mga ate at kuya, mukhang delikado ang buhay ng ating pangalawang pangulo. Alam naman na natin to na ang mga Duterte ay target pong talaga ng kuting administration. Target ni Tamba, target ni Butod. And syempre si Kuting nagbe-benefit dito kahit na okay, siya ang nakapustura dyan, siya ang puppet dyan. Pag nategi bumbong ang ating pangalawang pangulo, ay di wala nang tinik sa kanilang landas. Pwede po kasing mamili si Kuting ng magiging vice president kung matitegi si VP Sara. Pwede niyang piliin dito si Senate President Cheese o kaya naman si Martin Romualdez kung sino yung kanyang napupusuan. Depende sa line of succession. But usually, yun ay Senate President and then followed by the House Speaker. Pwede rin po siguro yung ating Chief Justice, di ba? Pero hindi eh. Tingin ko hindi yun ang kukunin nila. Lucas Bersamin. Hindi. Sino ba si Bersamin? Parang appointee na si Bersamin eh. Pero yung kung sino man ang Chief Justice ngayon ng Korte Suprema, pwede pong kasama yan sa succession. Hindi yan pipiliin ni Kuting at hindi mukhang wala naman, di ba? Hiwalay na hiwalay yung Korte Suprema, yung judiciary. Pero syempre, itong legislative branch, particularly yung Senate President at saka yung Speaker ay malapit na malapit sa, at saka mukhang hawak sa leg, ginagawa na nga ng wine. So may mga ugong-ugong na aalisan ng security group si VP Sara ng kanyang mga gwardya sa tuwing umaalis at pumupunta sa kung saan-saang lugar. And then nagsalita na nga po ang ating pangalawang pangulo na totoo yung mga ugong-ugong na yun. Kinumpirma niya kanina. Okay? Nag-release ng statement ng ating pangulo at kahapon pa raw inalis ang kanyang security group. Ano ba yung mga yan? Yan po yung mga miyembro ng nasa armed forces yan. Nasa Armed Forces of the Philippines, AFP ang mga security group. Aba, teka muna. Ang dapat alisan ng security group yung Butod. Right? Kung naaalala niyo mga tat kuya, may sabi ni Queen Boljakera, at kung pagbabasihan natin yung mga pasabog niya na galing sa puting ahas, lahat ng sinasabi ng Queen Boljakera ay nagkakatotoo. Sinabi niya na may naggurgur daw ng sarili na security group dahil lang kay Butod na ito. Right? Parang nabastos, hiniya niya, sinigaw-sigawan, naggurgur ng sarili. Yung PSG, hindi yan binabalita. Ayun ng mga nagkandamatay sa missile testing dyan sa Norte eh, hindi binabalita ng media sa atin. Sino pang aasahan nyo? 'Di ba? Lahat ng baho na nagsusumingaw, inaampat ng Kuting and Butod and Tamba administration. At hindi lang si VP Sara ang magugurgur dyan. Lahat ng mga kritiko, kahit na mga pipitsuging vlogger na katulad ko, lalo na si Miss Crisette, hindi naman nagba-vlog. Pero kritikong-kritiko ni Tamba ay mukhang delikadong magurgur. So, mamaya rin pag-usapan yung kay Miss Crisette, although dinadaan niya sa pagbibiro. Thank you, Ate Ruthie. Oo, Diyos ko, nakakaloka. So, ito yung statement ni VP Sara. Pag-usapan natin. Basahin natin ng saglitan. At least kung ako ang magbabasa naman, hindi naman kailangan word for word. At katulad ni Kuting na nagmamadaling, ako nagmamadali rin ako magbasa. Pero ang mga sasabihin ni Kuting ay importanteng marinig ng taong bayan. Diyos ko, si Arroyo, naloko ako. Napanood yung interview ni Arroyo. Arroyo, may something ka rin. Although may kaibigan ako na sobrang hangang-hanga sa'yo. At sana nga ay mentor ka pa rin ni VP Sara, pero sabi mo, hangang-hanga ka sa speech ni Kuting. Di ba, pinarinig niya ang dapat marinig ng Pilipino. You are more than satisfied. Sabi mo pa, Arroyo, may something ka rin. Hawak ka na rin ba sa liig, ma'am? Umaten kasi ng SONA si Arroyo kung napanood nyo, di ba? Ito statement ni VP Sara. Basahin natin. Yan. Doon sa notice of relief or inalis issued against 75% of the PNP police and security group. I confirmed that on 22nd, the other day, an order was issued by the chief of the PNP, yun nga, relieving, sino yun? Si Marbil? Marbil, right? Yun yung PNP chief ngayon. Yung dati si Bato yan, di ba? And then sino yung pinaltan ni Marbil? May pinaltan siya eh. General Malbir yun, di ba? Or Chief Marbil.
relieving all of the 75 PNP police and security group personnel that were previously assigned for my protection. Inalis. So kung wala ng police na kasama si VP Sara, ayan na ang sniper. Okay? Hindi po ito biro. Actually, na-discuss ito ni Joey nung nakaraan, pero kinonfirm na yung araw ni VP Sara. Nung 22 pa raw, nung isang araw pa raw siya inalsan ng PNP personnel. 75 police, di ba? I want to assure the public that this order will not affect my work. Binawalang yan nila si VP Sara. Ano? Aping-api si VP Sara, kuting manggagamit ka. Nuknukan ka ng demonyo, mambubudol ka. Karmahin ka sana ng sagad-sagad. Mag-ingat ka. So na mo, inulan ng malala. Hanggang ngayon, umuulan. Itong pagpapahirap mo sa Pilipino, hindi lang kay VP Sara, kakarmahin ka. Baka sagad to baka hanggang sa susunod mong salin lahi. Kaya Senadora Amy, kung may pag-asa pa, salbahin mo na. Okay, nagsalita na si PRRD patungkol sa video niya na yan. Yang hindi pagpapadrug test ng kapatid mo, walang nagsasalita ni isa sa kamag-anakan nyo na ang kapatid mo hindi gumagamit ng drogang yan. So ano yan? Silence means yes, usually. Sabi ni PRRD, hanggat hindi nagpapadrug test yan at hindi niya dinideny, yan ay malakas na sagot, parang ganon, di ba? Maliwanag, nagdudumilat na katotohanan ng ngagbanga yung kapatid mo. Yang iniidolo at binobola mo pang si Pangulong Duterte na sabi mo tatay ang tingin mo sa kanya, ginaganyan ang kapatid mo. Ano? Saan ka in between statement ni PRRD? Ha? Malinaw na inaakusahan ng Pangulo na bangag ang kapatid mo. O, imik. Dating presidente ang nagsasalita, iniidolo mo. Sabi mo, wala ka ng ama ang tingin mo kay Pangulong Duterte. Ganyan ang pananalita sa kapatid mo. Mamili ka. Sa tinitingala mong parang ama mo ngayon, total wala ka ng ama, o kapatid mo, magkaalaman. Tama mga tet kuya? At si VP Sara, kung bula-bulahin mo, di ba? BFF mo, parang kapatid mo na. May paganon-ganon ka pa. Sa SONA, hindi ako natuwa sa outfit mo, although gandang-ganda ng outfit mo, Senadora Amy. Sorry sa mga makasenadora Amy dito. Sabi nga ni, sino ba itong nagsalita? I think it was PRRD and even mga spokesperson ng Hakbang ng Maisog, even yung co-host ni Ka Eric na isang abogadong katutubo, sinasabi nila, huwag nating kalilimutan ang mga politikong ang tatahimik ngayon na hindi man lang nagsasalita para protektahan si VP Sara at si Pangulong Duterte. Naaalibadbara na si Baste sa mga ginagawa ng ibang ang tatahimik na yun. Tapos gagamitin si PRRD, selfie-selfie kay PRRD. May pag ganon-ganon pa, may mga caption na, kaisa kami ni VP Sara, kaisa ni VP Sara. Ayan, inalisan ng 75 na security guard, security group, mga pulis na nagbabantay sa lakad niya. Ano Senador Amy? Sige, kung totoo ang kaibigan, bigyan mo, insultuhin mo ang kapatid mo, insultuhin mo ang PNP. Bigyan nyo ng pribadong security group si VP Sara. Sige nga, inalisan ng confidential funds. Hindi nyo pinagtanggol. Samantalang yung perang ginagastos ng mga lintik ng mga politikong yan, palihim, ang lalaki in billions. Ang sinusumbat, ang panira nila kay VP Sara, ano? Ang panira nila, 125 million winaldas in 11 days. Ang magsasabi ng ganyan, bobo. Hindi nila alam kung bakit inubos in 11 days. Hindi nila maikumpara ang 125 million sa bilyones na winawaldas ng mga politiko at kinukurakot ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho, sabi ni VP Sara, upang makapaghatid tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga liblib o underserved community sa ating bansa. Usually, yung mga katutubo yan, mga nasa rural. I do hope, however, that with this latest directive of the Chief PNP, we hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country and that ever fewer shall fall victim to various criminal activities. Parang, alam nyo, may mga pangit ako panaginip recently na napapanaginipan ko si VP Sara, pati nga si Butod napapanaginipan ko, nakakarimaring. Nasa ginawa daw na to kay VP Sara na pag-alis ng kanyang mga security personnel ng mga kapulisan,
huwag sanang lumala ang pagkalat ng droga. At sana kumonte ang nabibiktima ng krimen. So kumbaga, okay, inalisan nyo kami ng, siguro sa CCTV Sara, ganito. Inalisan nyo ako ng security. Okay. Siguro i-assign nyo yan sa ibang lugar. Sa lugar na kung saan ay maraming krimen. Ay pinagmamalaki ni Kuting, success yung kanyang war on drugs. Maganda ang buhay, sabi sa SONA. Hindi ko pinagtyagaan, alibadbaran ako. Hindi nagmumula sa puso ang sinasabi mo, Kuting, ako na nagsasabi sa'yo. Oh, ganun ba ang reason ng PNP, mga tet kuya? Kaya inalisan ng security personnel? Nagkukulang ba sila sa mga bagong hired na police? Kasundaluhan? At i-assign sa mga, akala ko ba peaceful na? Akala ko ba maunlad ang buhay? Akala ko ba successful ang administration? So bakit aalisan nyo ng security si VP Sara? Ay maraming gustong tumigbak sa mga Duterte. Sabi nga ni Pangulong Duterte, unang araw niya sa Malacanang may humaging na bala sa kanya. Inaakusahan niyo si Trililing. Si Trililing, si Dilibog, kung todo bira ngayon kay VP Sara, thank you po, Cheboy. Kung todo sila paninira kay VP Sara ngayon, ay yung Dilibog na yan, reyna ng ano yan, alam nyo na. Nang bumabahang kristal. Bumabaha na ulit ngayon. In fact, libo yung naano sa Alitagtag. 'Di ba? Yan daw ang ano. Kumbaga, yan yung asset ng US. Yan ang connection ng US dito. Kasi in demand rin naman sa US ang mumurahing makinang na bato. Makinang ba yan? Oh, syempre ang pinakamahal talaga yung nakalagay doon sa ganong stash na ginanon at ginanon. Oh. Ay, ewan ko, baka naman manufacture na rin yan sa Pilipinas. Huwag naman sana. 'Di ba? Oh, kung todo din sila doon sa video na iyon. Patikim pa lang yun. Sabi ko nga sana ilabas ni Miss Marlica yung yung 5 buong video. Kaya lang hindi ko alam kung ano ang pag-iingat na ginagawa ni Miss Marlica. Baka nga na-advise nga ni Nascook Sari Roque at Attorney Glenn na huwag muna. Baka iisa-isahin. I don't know. Parang ang feeling ko kasi parang tumiklop si Miss Marlica eh. I was expecting na i-release yan lahat. I don't know kung ano ang plan. Although nag-message ako kay Miss Marlica, pero busy yun, hindi, ewan ko, na-scene ba yung chat ko? Silipin ko. Na-scene kaya niya, hindi, busy si Miss Marlica eh. Tsaka alam niyo na maraming kumukontak dyan, puting ahas, o naiintindihan ko naman, tsaka busy siya dun sa event nga, wala. Hindi na si scene ni ate. Kasi sabi ko mag-live ka na, yun, nag-live naman, pero hindi niya na-scene yung message ko. Oh, di ba? Where was I? Ang Duterte ay tinik sa landas nila at inalisan mo ng tagabantay si VP Sara. Katande mo to teka muna. Katande mo ng eleksyon, ginamit nyo lang. Walang hiya. Hindi mo pinagtanggol to nung pinilayan sa budget. Okay. Tapos ngayon aalisan ng tagabantay. Ay, VP Sara, mag-ingat ka. Okay? Baka pwedeng mag-hire ka na lang ng private bodyguards. Kasi, VP Sara, tinik ka sa landas nila, kailangan kang maalis. Kung ano't ano man ang mangyari sa Kuting na yan, atakihin sa puso, mangisay, bumula ang bibig, dumugo ang ilong, masintabi sa kumakain. At kung ano man ang maganap dyan, baka, kasi sabi ni Attorney Nick, hindi nagsisinungaling ang tarheta. Hindi nagsisinungaling ang tarot cards. At tatanungin ko sa Attorney Nick sooner, pakipulsuhan kung kayang tapusin. At ayoko namang matapos. Ayoko magtiyaga hanggang 2028. Abay lumayas na tayo sa Pilipinas kung aabutin pa ng 2028 yung isang yan. Baka nga ma-extend pa yan. Palihim nilang ginagapang ang tiyatsa mga tat kuya. Ginagawa nila ng paraan na maprolong ang administrasyon ng bangag na ito. Tapos lahat ng kritiko, gusto nilang gurgurin. Gusto nilang tigbakin. Iisa-isahin. Ultimo pipitsuging vlogger na katulad ko, may nagwa-warn sa akin. Mag-ingat ka, Maui. Kaliit-liit ng channel ko, ang lalaki ng mga iba pang channel ng mga higanting vloggers. Well, yung ibang vloggers na kritiko nila, biglang tiklop na bago ang ihip ng hangin.
sa hindi natin alam na dahilan, meron pang mga vloggers dyan na malamang ay mga Trojan pa nila. I don't know kung ano ang nangyayari. Ay malakas talaga. Money talks, isn't it? VP Sara, mag-ingat ka ha. Mag-hire ka na lang ng panibagong security group kaysa odang gumastos ka. Or sana may tumulong kay VP Sara kasi hindi naman niya pwedeng hugutin sa budget ng OVP yan. Baka ma-question siya, di ba? Pag inaudit. Ba't may mga ganito kang expenses? Bakit yung binawasan ng security group si VP Sara? Paano kung sniper yan? Ay si Trump na sniper na. No, himala lang na napakiling ng gano'n sa kahumaging yung bala. Kung hindi kumiling yun, tama yun sa noo. Si VP Sara nag-iikot. Kahit na siya ay spare tire lang, reserba lang, tuloy ang trabaho. At dahil gustong-gusto ng taong bayan, hindi kahit bumaba man sa rating, konti lang, hindi katulad ko ting 31% bulusok sa trust rating, sa approval rating. Ramdam ng tao kung sino ang totoong nagmamahal sa taong bayan. At syempre, kailangan maalis yan. Kailangan kung ano man nga ang mangyari kay Kuting, kailangan ang hahalilihawak pa rin sa leeg. Yung kayang agawan ng wine, at saka yung kamag-anak na duling. Duling yun, di ba? Oh. So, anong dapat gawin ni VP Sara at ng mga Duterte, mga ate at kuya? Sa pagwawalang hiyang ito kay VP Sara. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.